Hello mga busing, mga madam. It's me again, ang inyong driver na sweet lover na vlogger pa. Okay mga madam, shout out sa buong mundo at sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa inyo. Good day, good night sa buong mundo, and magandang araw o madaling araw dyan sa Pilipinas, mga busing, mga madam. So bago po ang lahat, please, mayroon po akong inihiling sa inyo. Please dalawin niyo po ang aking YouTube channel, Edi Makasilang po. Please mag-subscribe kayo doon at i-click niyo ang notification at makita niyo po lahat ng mga in-upload ko doon. At may pagka na-click niyo ang notification, may click niyo ang all para masubaybayan niyo po ako lahat doon po. Okay mga busing, mga madam, pag-share and follow na rin po sa aking YouTube channel, Edi Makasilang po, mga busing, mga madam, mga people kong minamahal. Okay, sa Facebook ko, mga busing, mga madam, salamat po. Taos puso ko pong pinapasalamatan ng aking mga followers sa pag-follow sa aking Facebook at pag-share, pag-follow at pag-like at pag-comment. Maraming salamat po sa inyo mga followers ko. At sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please follow, like, and share, and mag-comment din po kayo. Maraming salamat po mga busing, mga madam. Okay, ang ating magbibigay lang akong opinion na tungkol sa abogado ni Tatay Digong, si dating presidente Tatay Rudy Rua Duterte, na nabalitaan nyo naman siguro na si Attorney Kaufman ay nag-give up o umalis na sa bilang lawyer, bilang attorney ni Tatay Digong. So ang aking opinion lang talagang nakita na siguro ni Kaufman na ang ebidensya ay grabe talaga, kasi wala siyang matibay na ebidensya Pagka umaharap sa doon sa ICC, lagi na lang ang dinadahilan niya ang ating mahal na Pangulo, kinidnap, ganito. Lagi yun ang sinasabi niya sa pagka siyang humarap sa doon sa ICC, di ba mga busing, mga madam? Yun lagi ang sinasabi niya So hindi naman pinapapakinggan siya ng ICC, ng mga lawyer doon, yung mga attorney doon. Kasi wala namang kakwinta-kwinta ng sinasabi ni Kaufman Lagi yun ang sinasabi niya na kinidnap, wala sa batas yung ginawa ng mga government ng Pilipinas. Di ba? Ganun lang. So na-realize siguro ni Kaufman na talagang wala siyang pinanghahawakan na malakas na ebidensya. So talagang binitiwan na niya. Kasi naman kasi ang opinion ko dito mga busing, kaya niya binitiwan si Tatay Digong. Ayaw niyang masira yung career niya. Okay? Yun ang totoo siguro. Yung opinion ko lang mga busing, mga madam Yun ang opinion ko. Ayaw niyang binitiwan niya kasi ayaw niyang masira yung career niya. Siyempre kapag hindi niya binitiwan si Tatay Digong, tapos matatalo siya sa laban ng depensa, sa laban ng ni Tatay Digong sa pagdepensa sa kanya, tapos talo siya, masisira yung career niya sa bilang isang attorney. Kasi biro mo, mahal ang binabayad, tapos pagka natalo siya baka wala nang kukuha sa kanyang attorney, di ba? O baka wala nang kukuha sa kanyang mga kliyente dahil natalo nga siya So maaring ganun ang ginawa ni Kaufman, style niya yun, di ba? Maaring yun ang opinion ko lang yun ayaw niyang masira yung career niya bilang magaling na lawyer. So kasi wala talaga siyang wala talagang malakas na ebidensya na na pinanghahawakan niya wala talagang matibay So alam niyang matatalo talaga sila kasi grabe ang ebidensya ng mga defense ng kalaban grabe ang ebidensya So grabe talagang
maaring doon na talaga si Tatay Digong. At least tama lang na doon na rin si Tatay kasi matanda na rin yun ang gusto niya, di ba? Kagustuhan niya yun na makulong sa doon sa ICC dahil yun naman ang gusto niya di ba? Siya mismo nagsasabi na ang tagal niyang kumilos ICC, di ba? Magsikilo, hintayin niyo pa ba akong mamatay? Mga ganun banat niya, di ba? Nung nasa Pilipinas pa siya. So ayun, totoo na doon na talaga siya maghabang buhay, habang buhay na makukulong siguro doon si Tatay Digong nang dahil lang kay Trillanes. Alam naman ni Sisi ni mga Duterte's families kay Bongbong Marcos ang nangyayari, kagustuhan niya yung nangyayari, di ba? So ang sisihin nila si Trillanes dahil si Trillanes ang nag-file ng kaso doon sa ICC. Di ba mga busing mga madam? Pero mayroon pa akong isang opinion diyan na mayroon pa na pwedeng mai-transfer si Tatay Digong sa Pilipinas kung ang mga Duterte ay babaan nila ang kanilang pride. Kausapin nila si Bongbong Marcos, di ba? Ibaba nila yung pride nila. Kasi talagang makakauwi yan si Tatay Digong kapag ginusto ng pagka ginusto ng ating mahal na Pangulo si Bongbong Marcos. Pagka binaba nila yung pride, yun lang ang paraan dyan. Ibaba nila ang pride, kausapin nila ang ating mahal na Pangulo, ibaba ang pride ng mga Duterte, ibaba nila yung pride kasi wala namang mawawala sa kanila kung ibaba nila yung pride nila, accept nila na di ba? Maaring pwede pang makaalis si mai-transfer sa kulungan si Tatay Digong sa Pilipinas, di ba? Kasi powerful si nilirespeto si Bongbong Marcos, ang ating mahal na Pangulo sa buong mundo. Powerful masyado siya bilang isang presidente ng Pilipinas. Tingnan mo naman nilirespeto talaga siya. Grabe ka powerful ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung gusto nilang makalaya si Tatay Digong, babaan nila yung pride nila. That's the way na para makalaya si Tatay Digong sa ICC. Kasi pwedeng kausapin ni Bongbong Marcos ng ating mahal na Pangulo yung ICC. Kung ibaba nila yung pride, pero kung hindi nila ibaba yung pride, talagang doon na mamubulok sa kulungan si Tatay Digong sa ICC. Di ba mga busing mga madam? So minsan kasi pag nauuna yung yabang, pag nauuna kasi yung yabang, talagang walang magandang idudulot pagka nauuna yung yabang. Di ba? So ganun na nangyari. Kapalaran na rin ni Tatay Digong, kaya tanggapin na lang niya ano man mangyari sa kanya sa ICC dahil yun ang gusto niya di ba mga busing mga madam? So wala na yung attorney ni Tatay Digong, kumalas na si Kaufman, yung defense lawyer niya, wala na. So kasi alam niyang wala na talagang malakas ang ebidensya ng kalaban Grabing ebidensya ng kalaban powerful masyado. Kaya doon nangyari kaya doon kumalas si Kaufman. Yun talagang totoo. Ayaw niya masira ang karir niya dahil sa Tatay Digong, baka matalo siya. Alam niya naman na matatalo talaga siya So ayaw niya masira yung karir niya. So pangalawa, malaki na rin nakuha niya sa pera ni Tatay Digong, milyon na rin, di ba? $1 million na rin. So enough na yung isang taon niya. Kasi alam ko 1 year kontrata So 1 year kontrata, hindi na siya nag-renew. Kasi may 1 year kontrata pala yan So hindi na siya nag-renew kasi alam niyang matatalo talaga si Tatay Digong So hindi na nag-renew, kumalas na. So that's it. Maghanap na naman silang bagong lawyer. Marami naman pera sila. Tatay Digong, maraming pera yan Bilyonaryo yan Kahit natutulog yan sa Kulambo, musketero. Sa amin sa Bisaya, musketero.
o Colombo, kahit natutulog yan. Pero ang pera yan, bilyon-bilyon. Kaya nila pa rin magbayad ng attorney. Di ba mga bossing, mga madam? Kaya, oh, tama. Kaya malaking dagok sa kanila talaga si Trillanes, si Senator Trillanes. Malaking dagok talaga na. Yun ang totoo talaga. Yun ang number 1 na nagpakulong talaga sa kanila, si Senator Trillanes. So, wala, mali yung move nila eh. Mali yung move nila kay Trillanes eh. Binaliwala nila si Trillanes siyempre. Time na yun, powerful si Duterte, binaliwala nila. Akala siguro nila eh, yung pagka-powerful nila eh tuloy-tuloy. Hindi nila alam 6 years term lang ang presidente. Pagka nawala yung powerful, wala na. Pagka nawala na yung 6 years, wala nang powerful ang presidente. Di ba mga busing, mga madam? Yeah, doon sila nagkamali. Pinabayaan nila yung kaso nila. Kaya yun ang kahinatnan ni Tatay Digong. Kapalaran niya, nandun na siya sa ICC. So yun na, that's it, wala na. Di ba mga busing, mga madam? So na lang, pagdasal na lang natin siya na sana maayos niya yung mga problema niya. Gusto niya yun. Di ba mga busing, mga madam? Pagdasal na lang natin na tulungan siya ng Diyos, mabago lahat ng di ba? Pagdasal na lang. Yung mga tao na nagkasala sa kanya, yung mga tao nga si Tatay Digong na taong kasala sa kanya, hihingi na lang siya ng tawad sa mga tao. Mas maganda pa yun eh. Baka maawa pa yung mga tao sa kanya. At tapos makiusap sa presidente, baba nila yung pride nila para makaalis si Tatay Digong sa ICC. That's the way. Yun lang ang way niya. Di ba mga busing, mga madam? Di ba? Wala na. Mga Duterte, mataas ang pride yan eh. Sila pa rin ang powerful hanggang ngayon. Sabi, yun ang nilagay nila sa utak nila eh. Oh. Kawawa. Di ba mga busing, mga madam? Pagtama na. Wala na talaga. Wala na si Tatay. Okay. Pinagdusahan na niya habang buhay yung mga kasalanan niyang nagawa sa tao. Nagawa especially sa Diyos. Kasi Diyos lang ang Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay eh. Hindi siya eh. Pero pati-pata pinapapatay. Walang pinipili. Basta't nasa operation pag may bata masali, talagang wala. Kasamang pinapatay. Ganun kalupit si Tatay Digong dati. So yun na ang kapalaran niya. No, di ba mga busing, mga madam? Tanggapin na lang niya. Yan naman yan sila. Mataas ang pride yan. Hindi makipag-usap yun sa presidente. Diba? Sige mga busing, hanggang dito na lang. Yun lang ang aking opinion sa kay Koopman at sa kay Tatay Digong. Okay mga busing, mga madam, once again please subscribe sa aking YouTube channel. Dalawin niyo po Idi Makasilang po. Mag-subscribe kayo doon at click ang notification at makita ninyong i-click nyo yan para makita nyo po yung mga in-upload ko doon sa aking YouTube channel, Idi Makasilang. At sa aking Facebook, maraming salamat sa aking followers. Sa mga followers ko, maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo, hindi gumanda ang aking Facebook. Nang dahil sa inyo, kaya gumaganda ang aking Facebook ngayon. Maraming salamat ulit sa mga followers ko. Sa hindi pa po nag-follow, please like and share. At follow po para po at comment din at para mabasa ko po mamaya. Okay mga puso.